Universe, Spirit Guide Messenger po. Okay guys, ngayon aalamin natin or itatanong natin sa ating baraha kung ano ang pinagpapantasyahan ng person nyo, no? At kung ano ba yung kanyang expression. At the same time, tatanungin din natin kung ano ba yung gusto niyang gawing plano, kung meron ba siyang maling pag-aakala, ano. So, itatanong natin yan sa ating baraha. Meron tayo sa ating card number 1, One Ring Circus. Okay, tingnan niyo po ng maigi ha. And yung susunod naman, yung ating card number 2, meron tayong Sad Embrace na baraha. And yung ating card number 3, meron tayong Commitment. Ayan. So guys, pili na po kayo. 1, 2, 3. So ito yung mga baraha na pumili ng card number 1. Ito yung main at the same time advice card natin. Meron tayong One Ring Circus na baraha. Then ito yung first. Meron tayong Seek Beauty. Dito aalamin natin yung sitwasyon, katayuan yung dalawa ng person mo. So sinasabi nitong Seek Beauty na to, may bibitawan kang sitwasyon. May bibitawan kang sitwasyon. May mga bagay kayong kailangan gawin para magkasundo ng isa't isa. Siguro pareho kayong busy o kaya isa sa inyo, Kaya naman ang nararamdaman ko sa barahang ito, meron sa inyong isa sa inyo, parang pinapaikot na lang yung ulo. Dahil isa sa inyo busy kasi. For example, yung may mga yung itong person mo, pinapangakuhan ka, pero palagi naman napapako, Kasi sinasabi ng card, kung ano yung schedule, hindi natutupad. So, yung sitwasyon na gusto mo, hindi nangyayari. At mukhang palagi na lang nauulit, Palagi ka na lang umaasa. At saka, for example, nag-uusap kayo ng person mo. May inaasahan kang sasabihin niya, tapos ibang-iba naman yung sinasabi. At tingin ko, nararamdaman ko na ikaw, may disappointment ka siguro. Kasi nga, salungat kayo palagi ng person mong ito eh. Siguro mayroon kang expectation, kaya tingin ko sa'yo may parte ka na hindi ka kontento, Tingin ko sa'yo hindi ka kontento. Iba sa inyo na pumili ng card na to, at wala pa kayo sa puntong magkarelasyon, tingin ko sa inyo, curious kayo sa mga tao sa kapaligiran nyo, O kaya naman, kung kayo yung type na dati, magkabarkada, tapos ngayon naging mag-girlfriend, boyfriend kayo, So mukhang tingin ko, nagkakaroon kayo ng problema. O kaya naman magkasamahan kayo sa trabaho, sa pinapasukan nyo. Kaya naman, siguro pag nagbalak kayong mag-date, medyo naaalangan kayo sa mga tao sa paligid nyo, Kasi kung titingnan mo ang baraha, eto dito, may hagdan dito parang pinto. Nagpapahiwatig ito na papasok kayo sa bagong stage. Kaya naman, para makapasok kayo sa bagong stage na yan, ng samahan nyo, may kailangan kayong bitawan. Kasi kumbaga, umakit na kayo dito sa hagdanan na to, So, last part nyo na yan. Ibig sabihin, ilang hakbang na lang, makakapasok na kayo dito sa pintuan ng inyong new stage. So, for example, ikaw na may karelasyon pa, So, sinasabi sa ng baraha, kailangan bitawan mo muna. Bitawan mo yon para makapasok ka sa bagong relasyon. At siguro, yung iba sa inyo, boyfriend, girlfriend mo, malamang na, siguro kung sasabihin mo kung anong sitwasyon ng meron ka, malamang na hindi mag-a-agree, Depende kung anong klaseng relasyon ng meron kayo, kung boyfriend, girlfriend ba, o asawa ba, or na malamang na hindi mag-a-agree sa gusto mo. Siguro yung iba sa inyo may ganyang sitwasyon, hindi lahat,
Pero kasi sinasabi ng baraha, kayong dalawa mismo, gusto nyong magkaroon kayo ng development. Gusto nyo may progress na magaganap sa inyong dalawa, para naman makapasok kayo dito sa bagong, eto sa pinto, pagkatapos nyo umakyat, so dito may pinto, bagong stage ng buhay nyo. So, eto ang sinasabi sa inyo, eto yung sitwasyon, katayuan yung dalawa ng person mo. So, move on naman tayo sa ating next card. Anong klaseng damdamin ang mayroon para sa iyo, itong person mo? So, meron tayong catch your breath and trust your own understanding. Ganyan na lang. Nakikita nyo ba sa screen? Ayan. Etong catch your breath dito, titingnan mo ang cute-cute nung Pero, grabe, kapit talaga siya dito sa kahoy na hinahawakan niya, So, nakikita ko dito, komplikadong sitwasyon ang nakikita ko dito sa ating catch your breath na baraha. Itong person na to, gusto niya pumunta sa'yo. Kaso, ang daloy ng hangin, opposite sa gusto niyang direction. Gusto kanya makasama, pero hindi niya magawa. Malamang na may kung anong kadahilanan, mukhang may balakid sa gabal na kailangan niyang malampasan. And anyway, mamaya titingnan natin, ito ang sinasabi ng baraha, mukhang may balakid. Tingin ko dito sa baraha natin, sinasabi na may problema kayo na kailangan niyong ma-overcome. Meron tayo dito, trust your own understanding na baraha. Nararamdaman ko na itong person na to, nag-iingat siya. Nag-iingat to. Ang totoo niyan, mahal na mahal ka niya. Super attractive siya. Super attractive ka sa kanya. Kaya lang, siguro may damage ang puso nito sa mga nakaraang relasyon niya. Kung hindi siya ang may damage, malamang na yung dati niyang karelasyon, binigyan niya ng damage. Meaning siguro sinaktan niya. Yan ang pahiwatig ng ating baraha. Kaya naman, itong person na to, ayaw kanyang saktan. Ayaw kanyang masaktan. Kaya pala sinasabi na nag-iingat. Ayun. Ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang mainis sa kanya. At higit sa lahat, ayaw niyang maging pabigat sa'yo. Ayaw niya maging pabigat sa'yo. Kaya siguro nag-iingat siya. Tingin ko sa'yo, minamadali mo na itong person mo. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo. Pero itong person mo, tingin ko sa kanya, tinatansya niya yung mga sitwasyon. Meron siyang tinatansya niya yung good timing Kino-compute niya yun At minamasdan niya yung mga kilos mo. Katulad na lang ng masyadong busy ang isa sa inyo, Tapos, let's say na namimiss ka na niya. So, gusto niyang sabihin sa'yo, kaya lang, napapaisip siya na baka nakakaistorbo siya. Ayaw kanya kasing istorbohin. Kaya, siguro, nagtitiis siya. Kahit na miss ka niya, tinitiis niya na lang. Pero, tinatansya naman niya yung good timing, minamasdan ka niya, yung mga kilos mo, inoobserbahan niya kung kailan ba ang timing na para sabihin niya na namimiss ka niya, yung mga ganun ba. Pero kasi napapaisip siya, ayaw niyang istorbohin ka, kaya nagtitiis na lang itong person mo. So, depende sa inyo yan card number 1, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, kung anong klaseng sitwasyon. Kayo nang bahala mag-adjust So, move on naman tayo sa ating next card. Sa ating next card, titingnan naman natin kung ano yung pinagpapantasyahan ng person mo. So, meron tayong empowerment na baraha. Tingnan nyo na lang guys yung ating baraha Nararamdaman ko sa barahang ito gusto mo na magpayakap sa person mo, sa kanya. Maaari din siguro vice versa, Gusto mo na magpayakap, or siya gusto ka nang yakapin, or siya mismo gusto niya rin magpayakap sa'yo, Meron akong example na pumasok sa isip ko, Ikaw yung, siguro ikaw, card number 1, ikaw siguro,
yung very famous sa inyong classroom or sa inyong, o kaya naman sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, no? Marami siguro yung umaasa sa'yo, nagtitiwala, believe sa'yo sa mga kakayahan mo, no? At siguro, hindi mo alam kung gaano ka ka-attractive sa mga tao. Wala man nanliligaw sa'yo, pero tingin ko maraming nag-a-admire sa'yo. Ito ang nakakita ko sa barahan natin. Malamang na ikaw, card number 1, hindi mo lang alam yan. Ngayon, may mga ganyang tao na nag-iisip sa'yo, no? Maraming nag-a-admire sa'yo, pero itong person mo, naririnig niya yan. Kumbaga ikaw, behind the scene, ganito ang nangyayari. So maraming nag-a-admire sa'yo, and then itong person mo, naririnig niya yung mga pinag-uusapan ng iba't ibang tao sa mga siguro sa opisina nyo, kung saan ka, sa eskwelahan nyo siguro, depende kung anong sitwasyon ang meron kayo. Ngayon, itong barahan natin, sinasabi na, siguro itong person mo, naririnig niya yung mga ganyan, kaya naman mukhang nagsiselos siya. Iniisip niya na mukhang hindi siya mananalo. Mukhang hindi ako papasa sa kanya. Yung gano'n ang naiisip niya. Para sa person na to, gusto kanyang yakapin, angkinin. Gusto niya mag-spend kayo ng time together. Yung gano'n. Mukhang sari-sari ang pagpapantasya ng person na to sa'yo eh. At yung pagpapantasya niya sa'yo, positive naman. Hindi naman negative. Positive way naman. Pero kung titingnan mo yun, itong babae sa ating baraha, naka-side view siya doon. Nakatingin siya. Mukhang malayo ang tingin. Nagpapahiwatig na ito, na ang person mo, hindi niya alam kung nasaan ang stance niya sa'yo. Kung may gusto ka ba sa kanya, may interest ka ba? So, yun ang naiisip ng person mong to. At kahit na, halimbawa, kayo na pumili ng card na to, ikaw at ang person mo, matagal na kayo magkarelasyon. Ang sinasabi sa inyo ng baraha, kahit na matagal na kayo, still yung person mo, hindi niya pa rin mabasa ang tunay na saloobin mo. Kasi para sa kanya, malayo ngayon tingin mo eh. Malayo ang tingin mo. At kung ano man yung tinitingnan mo sa malayo, hindi niya alam. Kaya nga nagtatanong to eh, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang hanap mo? Ayan sinasabi ng person mo. Pero ang tanging nararamdaman niya, pag-aalala at selos, na hindi niya makita ang dahilan kung bakit siya nagsiselos. Hindi niya alam kung saan siya magsiselos. Yan ang sinasabi ng ating baraha, ng ating empowerment na baraha. Yung iba sa inyo, tingin ko, itong person mo, naghahabol to sa'yo. At dahil nga hindi ka pa niya ganap na kakilala, at yung feeling mo para sa kanya, hindi siya 100% sure kung talaga bang may gusto ka sa kanya. Kaya naman, mas lalo itong nagkakaroon ng ng interest sa'yo, itong person man to. Pero in fairness sa kabila ng pag-aalala ng person na to, positive pa rin siya. Kahit ano man ang pumasok sa utak niya, yung sari-saring imahinasyon, pagpapantasya nga, positive thinking pa rin siya. Manis siguro hindi lahat sa inyo, At itong person na to, kasi, may pangarap siya sa future eh. Iniisip niya kasi na may magandang kalalabasan kayong dalawa. Yun ang iniisip niya. At dahil, etong ating baraha, dito may araw. Nakakita niyo ba yan, guys? Yan, may araw. Lumalabas yung araw, Nagpapahiwatig ito ng pag-asa. Kaya tingin ko, itong person mo, umaasa talaga siya na may maganda kayong kahihinatnan. Kaya nga sinasabi, diba? Positive. Positive siya kung mag-isip. So, yan ang pinagpapantasyahan ng person mo sa'yo, ha? Card number 1. So, move on naman tayo sa susunod nating baraha. Tingnan natin kung ano yung balakid. Meron tayong reversed. Talagang reverse siya, dahil ganito. Sorry. Okay, so meron tayong be true to your heart. Pero reverse kasi siya. Be true to your heart.
Babasahin ko ng upright ha, kasi kailangan kong tingnan yung ating at yung iba pa nating baraha. So dito, be true to your heart. Pero kasi reverse siya, no? Ang nakikita ko dito, sa barahang to. For example, isa sa inyo, hindi ko alam kung ilang taong kayo, no? Let's say, nagtitake kayo ng exam. O kung hindi naman, kumukuha kayo ng, ewan ko anong klaseng certificate. At kinakailangan yung pumasa. Kaya siguro, busy. Busy kayo sa pagre-review. Kailangan yung mag-aral. So, gustuhin man makapagtagpo, hindi nyo magawa. Kasi, walang time. Kasi nga, ang nakikita ko dito sa person na to, no, ito yung time para sa kanya. Parang, yung time na china-challenge niya, yung sarili niya. Siguro gusto niyang mag-skill up, Kaya mukhang grabe ang pag-aaral ng ginagawa nito. Marami siyang sigurong research. Yung oras niya, doon niya talaga siguro, ang tawag dito, doon niya tinutuon yung kanyang yung kanyang everyday life, Kaya naman, para sa kanya, for the meantime, hindi siya basta-basta makikipag-date sa'yo. At maliban pa dyan, tingin ko sa inyo, ikaw at ang person mo, meron kayong kanya-kanyang binibigyan ng importansya, sa pang-araw-araw. Kaya siguro, wala rin kayong time para sa isa't isa, Yung iba sa inyo, At saka nararamdaman ko sa barahan na to, alin man sa inyo, tingin ko lately, may nakaranas sa inyo ng failure o siguro disappointment, For example, meron kayong ginawang isang bagay or product, tapos hindi maganda ang naging resulta. O kaya naman, may hinagad kang isang bagay na hindi naman napasa kamay mo, malaki man o maliit. Kaya naman, kung titingnan natin, ang pinakasagabal sa ngayon, malamang isa sa inyo, nagkaroon kasi kayo ng disappointment. Kaya naman, kumbaga nagsara yung puso ng isa sa inyo, Dahil kung siguro naranasang failure, hindi nakuha yung gusto, hindi natamo yung yung bagay na gusto, Hindi niya natamo. Kaya siguro yung iba sa inyo, gustong mapag-isa, yung ganyang pakiramdam. Pero, magkaiba to sa mga sagabal ninyo, Kasi dahil sa mga ganito pangyayari, hindi siya makapag-move on agad. Yun ang nakakita ko dito sa person na to, Disappointment, failure. Yung iba naman siguro, dahil sa COVID, itong person mo, hindi siya makakilos talaga ng nais niya. For example, gusto niya magpakasal kayo agad-agad, Pero dahil sa COVID, hindi natupad. Siguro yung iba kasi nawala ng trabaho, kaya nawala yung financial stability, security, nawala na rin ng pera, nawala na rin income, Kasi, itong ating be true to your heart, naging reverse kasi siya, Kung talagang upright itong lumabas, dapat celebration sana ang mangyayari. Kasi andito, celebration sana siya, Kasi itong kamay ng babae, ewan ko nakikita, ito, Parang mayroon siyang may box. Mukhang box ng singsing. At siguro yung iba sa inyo, dahil may kanya-kanya kayong karelasyon pa, siguro, yung iba, hindi pa hiwalay sa dating partner, or siguro, let's say na naghiwalay na, pero wala pang legal, depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, kung dating asawa nyo ba, at depende rin kung nasaang bansa kayo, At ito lang ang nakikita ko sa ating baraha. Maaring hiwalay na sa dating partner, pero wala pang legal. O kaya naman yung iba sa inyo, magpakasal man kayo, sa ngayon, dahil nga may COVID pa rin,
Yung kasi, kumbaga, yung buhay natin, hindi pa naman bumabalik sa normal. Kaya naman, dapat sana, malaking handaan siguro ang magaganap. Pero, hindi mangyayari sa panahon ngayon, Kaya naman yung mga, isa yan, na naging balakid para sa inyo, At pera pa dyan, yung iba sa inyo, nakakita ko dito sa ating baraha na magkaiba kayo ng pinapahalagahan. Tingin ko kasi meron kayong gap eh. Hindi lahat so yung iba sa inyo, meron kayong gap. Kasi, yung mahalaga sa'yo, hindi mahalaga para sa person na to. Kaya siguro nauuwi kayo sa away, sa parting ganito. Ito ang nagiging dahilan. Tingin ko madali kayong magliyab eh. Ito nakakita ko dito sa ating baraha. Pero kung kayo naman na magkarelasyon ikaw at saka yung person mo, kung matagal na kayo nagsasama, depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, tingin ko naman, mauunawaan nyo ang isa't isa kung bakit mahalaga sa kanya yung mga bagay na hindi mahalaga para sa'yo. Magkakaunawaan naman kayo kung gusto nyo talaga unawain ang isa't isa. Pero kung kayo naman ay, yung iba sa inyo, maiksi ang panahon ng pagsasama nyo, o kaya naman hindi pa kayo mag-on, nasa nagliligawan pa lang kayo, getting to know each other pa lang yung inyong stage, malamang na mas lalo nyong hindi maunawaan yung mga bagay-bagay na pinapahalagahan ng isa. Mari siguro yung iba sa inyo napapaisip na dahil hindi nga pareho yung mga bagay na pinahahalagahan nyo, siguro naisip nyo kung magkakasundo ba kami nito, yung gano'n o kaya naman hanggang saan ba dapat ako mag-adjust kung sakasakaling papasok kayo sa ganitong relasyon, kung magkakasundo ba kami nito, or hanggang kailan, hanggang saan ako mag-a-adjust. So, meron kayong mga ganyang klaseng sitwasyon, Yan ang nakakita ko dito sa ating Be True to Your Heart na baraha. Pero kasi dahil nga reverse siya, So, yan. Then move on naman tayo dito sa ating susunod na, wow! reverse. Hindi ko mabasa dahil reverse nga. So, meron tayong renewal of peace, new experiences, and possibilities na dalawa sila parehong reverse. Pero, dahil kailangan kong tingnan ng ating mga baraha, renewal of peace. Unahin natin dito sa renewal of peace na reverse. Dito sa nakakita ko sa barahang ito, gusto niya talagang maging kayo. Gusto niya maging family kayo. Ayaw niya ng kaibigan lang. Ang gusto niya kasi mas higit pa sa kaibigan eh. At ang isa pa nararamdaman ko sa mga barahan natin, siguro itong person na to, iniisip niya na parang parang one-sided love affair lang. Parang yun ang naiisip niya, Pero ikaw, sinasabi mo, hindi Pero para sa person na to, feeling niya kasi, siya lang ang in love. Siya lang ang nagmamahal. Kaya ang feeling ng person na to, mamahalin mo ba siya? Mamahalin mo ba ako? Yung ganon. Talaga bang may gusto ka ba sa akin? Yung ganon, ang naisip niya. May mga ganon siyang klaseng katanungan sa sarili niya, Ito ang sinasabi ng ating renewal of peace na reverse. Meron naman tayong new experiences and possibilities. Ito naman babasahin natin. Pero ito rin, isa rin to, diba? Reverse din siya lumabas. So, parehong reverse ang card natin. Nararamdaman ko dito, na may mga nakatago. May mga nakatago. Pero itong person mo, ito, nangarap siyang maging isang family kayo. Nangangarap na siya maging isang family kayo. Kasi para sa person na to, bata pa lang siya, meron na siyang ganong klaseng dream. Bilang isang, gusto niya, may family meron na siyang ganong klaseng dream. Isang family. At sinasabi ng baraha, ikaw ang person na nababagay sa kanya. Kaya naman itong ating renewal na baraha, plus ating itong experiences. At meron pa tayo kanina, diba? Saan ba yun? Eto. Catch your breath. Sinasabi na
mahirap na magsama kayo agad-agad. Mukhang mahirap pa. Hindi kayo magiging mag-on agad-agad. Depende kung anong klaseng relasyon meron kayo, no? Plus, kung titingnan din natin itong ating One Ring Circus na itong main card natin, ano, which is advice card na rin to, no? Sinasabi na mas maiging huwag kayong magmadali. Instead, alagaan nyo. Alagaan nyo ang isa't isa, pahalagahan nyo ang oras at panahon na mayroon kayo, no? In other words, kailangan balansehin nyo. Balansehin nyo. Huwag yung kumbaga pasok lang kayo ng pasok sa isang relasyon, ano? Kumbaga tira ng kitira lang. Sinasabi, balansehin nyo. Kung gusto nyo maging maganda ang samahan nyo, kung gusto nyo magkaroon kayo ng mahabang samahan. At sinasabi rin nito, no, na relax lang kayo. Relax lang. Tingnan mo yung babae, nandun sa nakaupo sa na elephant. Sinasabi sa inyo na relax lang kayo. Kasi alam mo, card number 1, itong person mo, may pakiramdam siya sa'yo na pag nakakita ka niya, kasama ka niya, mapayapa ang pag-iisip niya ang kalooban niya. Kasi para sa kanya, nasa tabi ka lang niya, hindi na niya kailangan ng kung ano-ano pa. Wala na siyang ibang hinihiling pa. Feeling niya kasi, pag magkasama kayo, humihinto ang oras, at mukhang gusto niya, ihinto talaga yung oras, Meron pa siya mga ganyang klaseng saloobin, na marami siyang saloobin na hindi niya pa nailalabas, sa iyo, na i-open. Nakikita ko kasi dito sa ating baraha, may takot ito Kasi may takot. May ramdam siyang takot. Imbis na dapat may new experiences sana siya, diba? And possibilities. Pero dahil nga eto mga ating baraha is reversed, takot kasi siya. Nangingibabaw sa person na to ang takot. Iniisip niya na paano na lang kung yung feelings nyo hindi mutual. Ganun siya Marami siyang what if. What if ganito, what if ganun, puro what if. Kaya siguro, gusto niya huwag nang aminin sa iyo, Meron siyang ganong klaseng, hindi lahat, Yung iba naman sa inyo, simpleng may sugat sa puso, itong person nyo. Kaya may takot. May takot pa rin hanggang ngayon. Pero, merong expectation sa iyo, Parang feeling niya, pag ikaw, kaya niya. Nakikita ko dito, meron siyang may trauma kasi siya. Isa yan sa pumipigil sa kanya Yan nakikita ko sa kanya. May trauma kasi. May takot siya na mawala ka sa kanya. May takot na baka hindi maging kayo. Hindi mo siya sagutin kapag niligawan ka. Yung iba sa inyo dahil nga siguro barkada or kaibigan ng kapatid mo or or close friend ng family ayaw niya rin kasi masira yun. Kahit na maging kayo o hindi, may may pagkalito, nalilito. Kaya iniisip nito, paano na lang kung lahat ng balak niya or yung plano niya, pag isinagawa niya, ano kaya mangyayari? Ganun ang iniisip niya. Kasi nga, ayaw niyang masira. At the same time, hindi niya rin mapigilan ang nararamdaman niya para sa'yo. Yan ang sinasabi ng ating baraha. Kaya ang resulta ng mga baraha, ang gumawa ng aksyon, ang kinakatakutan ng person na to. Kasi pareho itong reverse itong ating barahan. So, ang kinakatakutan niya, ang gumawa ng isang aksyon. Tingin ko, naduduwag siya, itong person mo. Kaya naman, para sa'yo, mukhang mukhang hindi mo mag-get kung anong iniisip ng person na to. Yan ang nakakita ko. Kasi pareho siyang reverse. So, gagamit tayo, katulad na sabi ko kanina, itong ating maliit na mga card. Dito, aalamin natin, yung pinaka-specific timing, anong action ang gagawin ng person mo,
At yung pinaka-specific timing kung anong buwan, anong araw, kailan ba siya gagawa, kailan ba yung good timing na matutupad yung kanyang hiling, So, unahin natin dito meron tayong number 32, Meron tayong moon. Etong moon na to, sinasabi na ikaw, card number 1. Every new moon, gumawa ka ng affirmation at mag-manifest ka. Kung hindi naman, hindi ka marunong mag-manifest, hindi mo alam kung paano gumawa ng affirmation, magdasal ka na lang. Nasa ganun, makamtan mo ang iyong hiling. Dahil meron tayong number 8, Ito, number 8. Maring 8 hours, 8 days, 8 months from now. So, ito ang pinaka-specific timing na gagawin action ng iyong person. At the same time, kailangan mo rin mag-manifestation, or magdasal ka. Para kung ano man yung iyong hiling, maganap. Okay? So, yan ang sinasabi sa iyo ng ating the moon. Then, meron tayong clover. Clover na baraha. Ay, dito nakikita ko, sa baraha. Siguro itong person na to, next time, pag nag-text sa'yo to, siguro maglalagay siya ng heart mark. Kung dati hindi siya naglalagay ng mga heart na mga emoji. Alam niyo ba emoji? Kung hindi siya naggagawa nun, naglalagay, tingin ko next time, maglalagay na siya. At tingin ko, pag nakita mo yun, kikiligin ka. Kasi syempre, dati hindi niya ginagawa. Tapos magugulat ka na lang, uy, may heart mark ka, na emoji. So, tingin ko naman, kikiligin ka. Yung iba siguro sa inyo, papadalang kayo ng flowers, baka may chocolate pa, Pero sinasabi kasi ng clover na card na to, kikiligin ka. Ito ang pahiwatig nito. Ang nakikita akong number dito, kasi 2, meron tayong number ito. Siguro, after 2 hours, 2 days, 2 months from now, at kayo na rin na mag-isip, ng number 2. Baka yung iba sa inyo, second day of the month, just like ng December 2. So, guys, kayo na bahalang mag-isip, kung anong konektado ang number 2 sa inyo. Okay? So, yan po ang sinasabi ng ating barahan, pinaka-specific timing, na gagawing action ng iyong person na marahil maging matupad yung inyong hiling. So, meron naman tayong mice. Ito namang mice, nakikita ko dito, may balakid. Siguro may mga naiinggit sa paligid mo. Yung pag nakikita ng mga tao na masaya kayo ng person mo, mukhang may mga tao na hindi natutuwa sa inyo. Mukhang may mga tao na hindi matanggap ang relasyon nyo. May kakaiba kayong na nakikita ko sa baraha. Halimbawa, hindi mo matiis yung mga pangit na pakikisama sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Let's say sa trabaho, Tapos nagkonsulta ka sa person mo. So nakikita ko, ikaw at ang person mo, titibay ang inyong samahan sa kabila ng mga inggiteri, mga pangit na tao, Yung ganong klaseng sitwasyon na magpapatibay sa inyo ng person mo, yung samahan nyo. Kaya mukhang maganda. Maganda siguro magkonsulta ka sa iyong person, Depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Kayo nang bahalang mag-adjust dyan, guys, O kaya naman merong gustong mga tao, na sumausaw sa inyong relasyon, Pero dahil siguro na-get mo agad yung ganong klaseng style ng kung sino man yung gustong sumausaw, Tapos sinabi mo sa person mo, yun ang naging dahilan, para mas lalo kayong naging close sa isa't isa ng person mo. Pero sinasabi ng barahan, maganda na kung ano man sakasakaling sagabal, balakid ang meron kayo, sinasabi ng barahan na mas maganda na ikonsulta mo sa iyong partner, sa iyong person. At meron tayong number 7. Mari ito, ito yung best timing, pinaka-specific timing, good timing na matutupad yung hiling mo. So, mga ganitong kaganapan, siguro 7 hours, 7 days, 7 months, or siguro December 7. Ewan, kayo na lang bahala mag-isip, ha. Katulad ng sabi ko kanina. And then, meron tayong stork. Ito namang stork, ang mensahe sa'yo nito, Kayo na pumili ng card na to, ng card number 1. Kung
For example, kung kayo ay LDR, it's either na pupuntahan ka ng person mo o ikaw mismo ang lilipat sa lugar. Ito, nakikita ako dito sa ating stork na baraha. At kung kayo yung matagal na hindi nagkikita, at sinasabi ng card kasi, simple lang yan. Lilipad siya papunta sa'yo. Bibisitahin ka niya, pupuntahan ka niya. Or sa mga susunod na moves ng person mo, yayayain ka niya na mag-date. Depende kung anong klaseng sitwasyon na meron kayo, kung anong klaseng relasyon. And then, etong ating stork. So, 1, 2, 3, 4. Pang-apat na baraha. So, kayo nang bahala, kung anong number 4 ang konektado sa inyo. 4 hours from now, 4 days, 4 months, or siguro December 4, ewan. Kayo nang bahala dyan. And then yung last card, Rider. 1 ka rin. Wow, galing naman na. So dito sa Rider, sinasabi na talaga na magpo-propose itong person mo sa'yo. At talagang gagawa siya ng isang aksyon. Kasi ganyan ang Rider gagawa talaga ng aksyon, para maging kayo, For example, kung kayo yung couple na against sa inyo yung mga parents nyo, let's say ayaw ng parents mo sa kanya or vice versa, Pero sinasabi ng baraha, itong person mo, lahat ng yan paglalabanan niya. Mapasa kanya ka lang, kung ano man yung mga sagabal, yung mga balakid, mga taong against na humahad lang sa inyo, paglalabanan niya yan. Para mapasa kanya ka lang, para maging kayo. Kaya tingin ko, itong person mo, desidido talaga siya sa'yo Ito nakakita ko dito, desidido siya. Maaari sa ngayon siguro, duwag siya. Pero siguro may switch itong person na to. Yung pag nag-switch on yun, hindi talaga ito magpapatalo. Paglalaban ka niya. At ang barahang ito, nagpapahiwatig ng paghahanda, preparation. Kaya tingin ko, itong person mong to, nagpaplano na to. Maaaring hindi mo nararamdaman ang mga moves na gagawin niya. Pero sinasabi ng baraha, kasi, kikilos to At nakikita ko, pang-5 to, 1, 2, 3, 4, 5. So, maaaring siguro, malamang 5 hours from now, days, months. Kaya guys, pay attention kayo sa number 5 ha. Also, meron din tayo ang number 1. Kayo rin, card number 1. So, angel number din yan, So, tingnan nyo na lang. Baka 11, number 11. 11 hours from now, 11 days. Kayo nang bahala. Baka December 11, Okay? So, doon naman tayo sa last. Dito sa ating main card or advice card, Ito yung ating last na card, So, itong One Ring Circus. Sinasabi na i-balance mo ang lahat, Lahat na nangyayari sa pang-araw-araw mo. Ngayon, kung nag-iisip ka kung kailan kikilos ang person mo, sinasabi ng baraha na huwag mo nang isipin yan. Huwag mo nang isipin. Ang isipin mo, yung mga bagay na meron kayo ngayon. Yan ang i-prioritize mo. Kung may mga kailangan kang gawing trabaho or may mga kailangan kang gawin sa school mo, depende kung anong klaseng sitwasyon, buhay ang meron ka, So kung ano pa man yun, sinasabi ng card na unahin mo yun. Doon mo ibuhos yung energy mo. At kung titingnan mo ang babae, kanina sinabi ko na, diba? Eto, nakaupo siya sa ibabaw ng elephant. Nagpapahiwatig ng balance. Sinasabi ng baraha na i-balance mo yung oras mo at bawat kilos na ginagawa mo ay bigyan mo ng importansya. Mahalin mo ang mga bagay na ginagawa mo. Siguro magtataka ka, kung bakit dapat gawin mo yan, Kasi ito, sinasabi ng baraha, itong ating One Ring Circus, sinasabi niya sa'yo, kapag minahal mo ang mga bagay na ginagawa mo at diyan ka nag-focus, yung energy mo diyan mo binuhos, hindi mo lang alam yung pagmamahal at energy na ibinubuhos mo sa kung anumang klaseng ginagawa mo ngayon, Sinasabi, binubuhos mo rin sa iyong person. Yan ang sinasabi ng barahang ito sa'yo, Card number 1. So, yung energy mo, hindi mo kailangang ibuhos sa person mo,
kundi ibuhos mo sa direksyon na gusto mo, kung ano ba ang kailangang i-prioritize mo sa buhay mo. So, pag ginawa mo yan, automatically. At itong ating rider, ayan, preparation siya. Pero ang rider number 1 kasi, ang magiging kalalabasan. Yan ang sinasabi sa'yo ng ating baraha, Matatamo mo. At kailangan makaramdam ka ng fulfillment sa mga ginagawa mo. Ganda naman ang iyong card. Card number 1. Actually, itong rider natin, proposal din to, Pero depende na lang sa inyo yan, kung anong klaseng relasyon ang meron talaga kayo sa inyong person. So, card number 1, yan ang resulta ng iyong pinili. So, kayo nang bahala, Kayo nang bahalang umintindi. At hanggang dito na lang po ang ating reading. So, card number 1, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. And stay safe po kayo. Namaste po. Bye-bye. Para naman sa pumili ng card number 2, ito ito yung ating main card at the same time advice card. So, meron tayong sad embrace. And then, ito yung ating first na baraha. Dito, alamin natin yung sitwasyon or katayuan yung dalawa ng person mo. Dito naman, anong klaseng damdamin ang meron siya para sa'yo, Then, dito naman, alamin natin kung anong pagpapantasya ang meron ng person mo at ano ba yung kanyang expression, Then, dito naman, pang-apat, yung balakid or sagabal sa inyong dalawa, Then, dito, ano ba talagang gusto niyang gawin, yung plano, ano ba inaasahan niyang kalalabasan sa hinaharap. And then, etong maliliit nating baraha, ito, aalamin natin dito, tatanungin natin dito sa barahang to, itong ating renewalman card na to, titingnan natin yung pinaka-specific timing at ano action ang gagawin niya, So, kailan ba ang good timing na matutupad yung hiling niyo? Okay, ano ba yung action na gagawin niya? Aalamin natin dyan. Simulan natin dito sa ating first card. Uy, grabe, first card talaga. Reverse, grabe. Pero babasahin ko siya ng upright kasi kailangan ko makita yung Pero laughter, Okay. So, nakikita ko sa barahang ito, siguro lately, meron kayong mga awkward moments ng person mong ito, na naganap sa inyong dalawa. Mga siguro nakakahiyang kaganapan. Yung iba hindi nyo makontak siguro. O yung iba malamang na hindi na nagpaparamdam. Hindi lahat, Kaya naman para sa'yo, hindi mo naiintindihan ang nasa utak ng person na to. O kaya naman yung mga pinagplanuhan nyo, hindi natupad, na-cancel, kailangan ipagpaliban talaga, Yung iba sa inyo, pinangakuhan siguro kayong mag-date pero dahil busy sa trabaho, palagi na lang napopostpone, pinapagpaliban. At maliban pa dyan, nakikita ko sa barahang ito, Meron talaga kayong pagkakaiba sa mga naiisip nyo. Yung takbo ng pag-iisip nyo, May parte na opposite ang pag-iisip nyo. Kasi nga, reverse din itong ating card. So, nakikita ko, opposite ang iniisip nyo. Pero kung titingnan natin ang katayuan o yung estado nyong dalawa, hindi ko naman nakikitang pangit, Hindi naman siguro pangit. Kasi kung titingnan mo itong baraha, ng yung upright, Pero actually, reverse kasi siya ng lumabas, Pero kung titingnan mo siya ng upright, maganda naman kasi ang meaning ng barahang ito, Pero dahil nga reverse, nararamdaman ko na may sagabal na pumasok. Siguro isa sa inyo, may dalang pagkatakot. Or kung hindi naman isa sa inyo, may trauma. Isa sa inyo. Nasa tingin ko may takot kayong magmahal. Or let's say yung person mo, may takot siyang mapamahal ka sa kanya. Yung tipong yung aabot sa, yung talagang mahal yung ganon. Ang totoo, masaya siya. Gusto ka niya. Mahal ka niya. Maligaya siya na makasama ka. Pero dahil nga sa may takot na namumuo sa dibdib ng taong to, siguro naaalala niya yung dati niyang pangit na karanasan, At kung pareho pa kayo na may ganitong karanasan, mas lalong nagkakaroon ng sagabal.
Yan ang nakikita ko. Kung titingnan mo ang baraha, eto no, upright, nakaano siya, no. Eto may dalawang bata, no. Nakasakay sa, ano ba to, kabayo. Kabayo na may pakpak, ano. Mukhang napakasaya nila, no. At dapat ganito talaga ang estado nyo, kayong dalawa. Pero dahil nga, reverse ang ating baraha, ganyan siya, ang lumabas, ano. May takot. May takot. Kung hindi ikaw, siya ang may takot na pumasok sa, kung mga may takot siya na maging malalim eh. Kaya naman, tingin ko sa inyo, hindi madali ang pag-unlad ng inyong samahan, yung anong tawag dito, progreso. Siguro karamihan sa inyo, walang progress. Kasi nga may takot eh. O kaya naman yung iba sa inyo, no, madalas ang away, kulang sa, hindi kayo siguro nagkakaunawaan ng person mo. Kasi mas nangingibabaw yung takot, imbis na magkakaunawaan kayo, nangingibabaw yung takot sa inyo eh. So move on tayo dito sa, ito rin reverse. Clear endeavor. Amplify your positive emotion. Pero reverse eh. Ito upright. Dito alamin natin anong klaseng damdamin ang mayroon para sa itong person mo, no? Tingin ko itong person mo, meron siyang doubt. Or hindi siya, sorry guys ha, titingnan ko na lang ng upright. Pero, ano siya? Meron siyang doubt. Hindi siya sigurado. For example, yung sa trabaho niya, no? Hindi naman kailangan timbangin, ano? Kaya lang, meron siyang talagang ganong parte. Mukhang naguguluhan itong person mo. Kasi meron din tayong clear endeavor na barahan. Ito naman upright siya. So, ang pahiwatig nito, no? Ang relasyon nyo, ngayon pa lang, magsisimula. Ngayon pala magsisimula ang relasyon nyo. So, kailangan pag-ingatan nyo. Ito sinasabi sa'yo ng baraha. Kung titingnan mo itong baraha natin, ano, dito sa balikat, itong clear endeavor na baraha, sa parting balikat, ano, maputi siya, maaliwalas, yan dito. Nagpapahiwatig ito na meron kayong bright future. Yan ang sinasabi ng baraha. At yung paniniwala ng person mo, kasi para sa person mo, meron talaga siyang positive na image, ano, para sa future nyo. Malamang na may nagdi-daydreaming na siguro siya, no? Meron siyang dream. At iniisip nitong person na to, yung mga kakayahan niya, yung mga pangarap niya, umaasa kasi siya na susuportahan mo siya. Ito ang sinasabi sa ng baraha. Feeling niya kapag kasama ka niya, mas lalo siyang magiging creative, malalabas niya yung mga nakatago niyang idea, mas lalo siyang magiging active sa lahat ng bagay. At isa pa, feeling ng person na to, no, mas magiging makulay ang buhay niya kasi nandiyan ka na magsusuporta sa kanya. Yung nandiyan ka lang sa tabi niya, no, kasi para sa kanya, ikaw ang muse niya eh. Ikaw ang muse, ikaw ang inspirasyon niya. Ikaw ang nagbibigay ng sigla sa kanya. At para mangyari yung kanyang iniisip na bright future, ano? Kasi yan pahiwatig ng ating baraha, no? Yan ay dahil sa katauhan mo. Doon siya nabubuhayan ng loob. Tulad din itong ating amplifier positive emotion, ano? Yan din ang sinasabi ng ating barahang ito. Kung meron man siyang bagay na hindi niya mapili o kailangan niyang mamili, ano? Pero dahil iniisip pa lamang niya, alam niya na meron siyang magandang hinaharap. Yun nga lang, pagkasama ka niya. Kaya naman, ikaw ang gusto niyang piliin. Gusto niya mag-spend ng time na kasama ka, nasa tingin niya, no? Kumbaga, nabubuhayan siya eh, pagkasama ka niya. Nagiging makulay ang buhay niya. Nasa tingin niya, yun ang iisip niya, no?
Tingin ko ito ang iniisip ng person mo. Kasi ito yung pinapahiwatig ng ating ng baraha. So, meron talaga siyang pangarap, umaasa siya na meron kayong bright future talaga. Move on naman tayo sa susunod nating card, So, ito yung reverse siya, di ba? Mamaya titignan ko pa siya. Dito naman, titignan natin, kung ano yung pinagpapantasyahan ng reverse. Shift your energy. Reverse. So, dito, aalamin natin, itatanong natin sa barahang to kung ano yung pinagpapantasyahan ng person mo. At the same time, pati yung expression niya, aalamin natin. Pero dahil reverse, babasahin natin siya ng upright kasi titignan natin yung mensahe ng mga baraha dito. Shift your energy. Shift your energy. Okay. Parang ang dami atang reverse. Reverse. Yung laughter reverse, amplify reversed. Ito rin reversed. Shift your energy. Nararamdaman ko sa barahang to, itong person mo, hindi siya honest. Mukhang hindi siya honest. May party talaga kayo na may opposite kayo magkasalungat. At nakikita ko sa barahang ito, itong person mo, gusto kanyang solohin. At gusto niya, pag nakikita kayo, gusto niya palagi siyang nasa best condition. Kasi gusto niyang magpa-presko sa'yo Gusto niyang, hindi naman siya nagpapasikat, pero gusto niya, cool yung dating niya, yung ganun. Gusto niya palagi siya maganda, kung babae, or gwapo, kung lalaki, Gusto niya kasi kaakit-akit siya. Yung ganun ba? Hindi naman mayabang ang dating niya, pero gusto niya, siya nasa best condition talaga. Yun ang nakikita ko dito sa ating baraha. Hindi naman siya nakikipagkompetensya sa'yo. Pero nararamdaman ko ang energy ng taong to. Mukhang ayaw niyang magpatalo. Maring sa'yo rin, ayaw niya magpatalo. Kasi nakikita ko sa person na to, may ugali siya na nakikipagkompetensya sa'yo. Hindi naman, hindi naman sa ranggo, or kung sa ano pa man, just like yung sa trabaho or sa eskwelahan, hindi ganun. Kasi, yung talino niya, hindi, paano ba masasabi natin? Kasi basta bilang isang tao, nakikipagkompetensya lang siya sa'yo. Alam rin naman niya na hindi siya mananalo. Pero, inantakbo ng kukote niya Meron siyang party na parang gusto niya makipagkompetensya sa'yo na ewan. Kung titingnan mo itong ating baraha, dito sa parte ng ulo ng babaeng ito, sari-saring bulaklak at iba't ibang hayop yun nandito, sa taas. Ay, kakita niyo ba yan? Nagpapahiwatig ito ng fantasy. Nagpapantasya. So, itong taong to, yun ang takbo ng kukote niya, Kaya nga, ang pantasya nito, gusto kanyang angkinin, gusto niya mas mag-grow siya kesa sa'yo, bilang isang tao. Gusto niya maging matapang siya, gusto niya maging proud ka sa kanya. Yun ang gusto niya mangyari. Siguro yung iba sa inyo, magkasama kayo sa trabaho, kaya naman siguro, napipigilan siya. Or siguro yung iba sa inyo, meron kayong age gap, or meron kayong kanya-kanyang partner, o kung anumang sitwasyon ang meron kayo, Pero para sa person na to, hindi siya makapagtapat sa'yo. Hanggang, kumbaga, yung iba sa inyo, hanggang tingin na lang siguro tong person na to. Hanggang tingin na lang to sa'yo. So, hindi lahat sa inyo, siguro yung iba sa inyo, kung ganito ang case, yung iba siguro sa inyo, hindi makapagtapat. Patingin-tingin na lang. Siguro naman yung iba sa inyo, kung babae ka, siguro iniisip nitong person na to, wala kang interest para sa kanya. Yung mga ganun ba? So, sari-sari ang pantasya ng person nyo, Card number 2, At meron tayo dito,
Amplifier positive emotion. Talagang, ano talaga siya, no? Mapagkumpetensya talagang takbo ng, takbo ng kukote nito, no? Bakit ganitong takbo ng, tingnan nga natin, iba nating card. Bakit ganito takbo, so ito. Meron tayo ditong celebrate differences. Pero ito rin reverse. Maring iba sa inyo, no? Yung life status nyo, no? Meron siguro kayong difference ng person na to. Siguro may kaya ka. Kaya naman, alangan para sa person na to, no? Pwede rin siguro vice versa, no? Kaya siguro parang nakikipagkumpetensya siya, no? Siguro may kaya ka sa buhay. O kaya naman, yung iba sa inyo, no, meron kayong kanya-kanyang mahal sa buhay, ano, na kailangan protektahan or alagaan. At nakikita ko sa baraha, no, na may pagkahawig kayo ng ugali. Hindi lahat, ano, yung iba sa inyo may pagkahawig kayo ng ugali. Kaya naman tingin ko, magkakaintindihan kayo. Pero kung may pareho kayong katalinuhan, kakayahan, tingin ko sa inyo, sa parting yan, tingin ko hindi kayo magkakasundo. Magbubungguan kayo. Yun ang nakikita ko. Yung iba sa inyo, no? Maaaring, no, kayo card number 2 na pumili ng, no, ng ating barahang ito, no? Siyempre, may kanya-kanya naman kayong sitwasyon, ano? Pero, masasabi ko lang, isa yan sa mga balakid nyo. Isa yan sa mga balakid nyo. At dito, tingnan natin ito dito pa. Isang. Ligay muna natin dyan, So, dito sa ating, meron tayo, titingnan natin dito. Keep your dreams alive. Parang lahat ito reverse. Parang lahat siya reverse, Dito, unahin natin dito, Keep your dreams alive, reverse. Intuition, reverse. Dito, titingnan natin, ano ba talagang gusto niyang gawin at umaasa na may magandang kalalabasan kayo sa hinaharap, Kasi na itong barahan natin, nagpapahiwatig na kailangan ma-clear nyo yung mission nyo. Meron kayong mission eh. Kasi para siyang piece ng puzzle. So, kailangan, isa-isa, pagdidikitin nyo yun. Kaya sinasabi ng baraha, kailangan nyo ng task. Kailangan i-clear nyo yan ng one by one. Yan ang sinasabi ng ating baraha, no? Kailangan i-clear nyo yan ng one by one. At tingin ko, itong person mo, ang may malakas na hiling. Ang hiling niya kasi, magkaisa kayo ng dibdib, kayong dalawa. At itong intuition din, meron tayong intuition na reverse, Etong barahang ito, nagpapahiwatig ito na feeling ng person mo. Gusto niya na mabuo kayo bilang isang pamilya, Tingin ko, mas malakas ang hiling niya na maging kayo kaysa sa'yo na pumili. Ikaw, card number 2. Mas siya ang mas gusto niya talagang maging isang pamilya kayo. Magsama kayo. Hindi lahat siguro yung iba sa inyo, Ayan ang nafe-feel ng inyong person. Kung yung iba sa inyo, matagal na ang relasyon nyo, tingin ko naman, alam ng person mo kung ano talaga ang gusto mo sa hinaharap. Alam niya na siguro kung ano yung dreams mo, kung ano yung healing mo. At isa pa, meron tayong keep your dreams alive na reverse, Plus ito, intuition nating reverse. Sinasabi na hindi naman makasarili itong person mo. Kasi alam ng person mo yung healing mo, At gusto niya ibigay yun sa'yo. Sorry naka-reverse ito. Titingnan ko kasi hindi ito makasarili.
Kaya nararamdaman ko, no, sa person na to, no, mapalalaki man siya or babae, yung ugali niya, kumbaga kung lalaki siya, no, lalaking lalaki talaga siya. Matapang siguro, alam mo yun. Lalaking lalaki siguro to. Yun ang nakakita ko dito sa person mo. Nakakita ko dito sa person na to, yung tapang at confidence. Parang akong bahala sa'yo, yung ganon. Ganon lang dating. At tong person na to, no, may ugali siya na bago ang sarili niya, ikaw muna. Ganon siya. Ikaw ang uunahin niya. Hindi siya, kaya nga lalaking lalaki siya eh. Kumbaga, ladies first. Pero hindi kahit sinong ladies inaano niya. Ikaw ang ikaw first. Ganon siya. Uunahin ka niya. Siguro mahal na mahal ka nito, no? Hindi siya basta-basta makakakilos kasi inaalala ka niya. Mahal ka niya kasi may parte rin siya na nawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Hindi naman siya palaging confidence kasi. Siguro nakakaramdam siya ng ganun pag hindi siya sigurado sa iyo. Yung mga kinikilos mo. At isa pa, no, inaalala niya na baka pampagulo lang siya kumbaga, pampagulo lang siya. Meron siyang ganung iniisip. Kaya nagdadalawang isip din siya eh. Tingin ko, no, itong person mong to, sobra-sobra ang pag-iisip nito. Kaya nga, ito yung ating asa na ba yun? Ito. Yung amplifier. Sorry. Kasi reverse siya, diba? Pero titingnan natin ang upright. Itong amplifier, positive emotion. Nagsasabi na wala talaga siyang paninindigan. Hindi niya magagawa yun eh. Kahit na gusto niya, no, pinipigilan niya yung sarili niya. Pinipigilan niya yung sarili niya eh. Kaya tingin ko itong person mo, no, napakabait nito. Napakabait ng taon to. Siguro may pagka-martyr to. Kasi siya, mas iniintindi niya yung kapakanan mo bago yung sarili niya. Ganun ang ugali niya eh. Inuuna niya yung inuuna ka niya sa madaling salita. Bago yung sarili niya. At kung titingnan mo yung baraha, no, yung lahat-lahat ng ating baraha, no, actually maraming ang reverse ng baraha natin, tingin ko itong person mo, no, nakaranas ito ng malaking pagbabago sa buhay niya eh. At hindi niya gusto yun, basta-basta na yung papasok na lang siya sa basta-bastang relasyon. Ayaw niya na ganon. Mas gusto niya yung deep relation. Gusto niya yung malalim, seryosohan. Ayaw niya na yung laro-laro lang. Ayaw niya ng ganon. Hindi yan yung ganyang klaseng type na tao eh. Itong person mong to. Seryoso to eh. Kaya kayo pumili ng card number 2, no. Kung meron kayong gustong sabihin sa person na to, no, mas maigi siguro na sabihin niyo na para madali sa person na to yung gagawin niyang next move. Huwag niyo na siyang huwag niyo na siyang bigyan ng palaisipan. Pero kasi tingin ko naman, hindi lahat sa inyo, no, pero yung iba sa inyo, tingin ko pareho kayo ng character din. Yung iba sa inyo, no, card number 2, tingin ko iba sa inyo, martyr din eh. At hindi lang martyr, siguro mahiyain din card number 2. Masiguro yung iba sa inyo mahiyain. Tingin ko hindi kayo prangkang tao. Pareho kayo. Iniisip nyo muna yung feeling ng tao. Pag-aaralan nyo kung nakakabuti ba o hindi. At ang isa pang nararamdaman ko sa barahan natin ito, no, siguro nagkakailangan kayo ng person na to. Nagkakailangan kayo. Medyo nakikita ko may distansya kayo eh. So depende sa inyo yan card number 2, kung anong sitwasyon ng meron kayo, no. Pero mas maigi siguro, no, na maging aggressive ka, card number 2. Konti lang naman, hindi naman yung super na aggressive. Maging konting aggressive ka. Kung mahiyain ka, dagdagan mo naman ng aggressive na mag-effort ka naman. Alisin mo yung pagiging mahiyain mo. Nang sa ganun, malaman ng person mong to, no, yung feelings mo. Kasi nakakita ako sa inyo,
Parang naghuhulaan lang kayong dalawa eh. Hindi nyo nababasa yung parehong feelings ng isa't isa. Kasi nga mahiyain ka. Siguro meron din itong person mo to, meron din siyang parting ganun. Kaya nag-iisip siya, siguro baka ganito ikaw, ganyan, ganyan, ganyan. So mas maigi siguro, tanggalin mo muna yung hiya mo, kahit konti, maging aggressive ka. Ipakita mo yung kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Para naman at least itong person mo, meron siyang idea. Hindi yun nanghuhula lang siya. So, kayo guys ha, take what resonate, kung anong ang meron sa inyong relasyon, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, kung anong klaseng sitwasyon. So, kayo nang bahala mag-adjust. And then, tingnan nyo na rin yung mga barahan natin, kung ano ba ang sa inyo. So, dito naman, itong maliit na ating card, titingnan natin dito, kasi ito, Dreaming Way, Renolman card. Tatanungin natin sa card na to, titingnan natin kung ano yung pinaka-specific timing at ano yung action na gagawin ng iyong person. So, kailan ba yung good timing na matutupad ang inyong hiling? Okay? So, sisimulan natin dito sa ating lilies. Etong lilies, sinasabi nito, magpo-propose siya. Yung iba sa inyo, baka manliligaw or liligawan kayo, or baka naman yung iba sa inyo maglalabas na, aamin ng totoong nararamdaman. Depende kung anong sitwasyon ng meron kayo. Kung sa trabaho, baka umamin na siya na type ka niya, crush ka niya, Nakakita ko sa barahan to, mukhang maghahanda siya sa mga gagawin niya. So, meron tayong number 30. Baka itong person na to, maghanda siya mga 30 hours from now, 30 days, depende. Dahil itong ating reading is timeless, So, kung kailan nyo napanood to, doon nyo simulan yung counting, So, ito yung, dito sa barahang ito, Dito yung titingnan natin yung pinaka-specific timing, anong action ang gagawin ng iyong person. Kung kailan ba yung good timing na matutupad yung inyong hiling. Yung hiling mo o yung hiling niya. So, pay attention na lang kayo sa number 30. Kayo nang bahala, ha? Then, meron naman tayong birds. Dito sa birds natin, meron tayong 7 and then number 12. Nakikita ko dito sa barahang ito, maring itong person na to, kukontakin ka. At tingin ko hindi lang text. Hindi siya magte-text sa'yo, baka tawagan ka nito. Baka magulat ka na lang Parang dati-rati nagte-text, ngayon bakit phone? Bakit? Parang ganoon At saka meron tayo kasi ditong number 7. Siguro after 7 hours pagkatapos yung mapanood itong video to, 7 hours from now or 7 days, 7 months, ewan ko baka December 7 tumawag sa inyo, So, kayo nang bahala mag-isip yan, ha? Meron naman tayong cross. Tingin ko, may pinagdasal kayo. Umaasa kayo, pero walang nangyari. Maring marami kayong mga pasanin sa buhay, Mga pagsubok, na halos hindi nyo na alam kung ano ang susunod na gagawin nyo, Pero sinasabi kasi ng barahan ng ito, Sa kabila ng lahat ng yan, tingin ko yung iba sa inyo, tumibay ang inyong pagkakakilala sa isa't isa or pagsasama, tingin ko tumibay kayo. Meron siguro mga negatibong mangyayari sa inyo, Pero sa bandang huli, tingin ko, marirealize nyo naman na ito pala ay isang aral sa inyo. At meron tayong number 6 dito, sa ating baraha. Itong number 6 na to, malamang mangyari to 6 hours from now, days, months. At ang isa pa, nakakita ko dito sa barahang ito, Ito rin ang mga timing na itong person mo, gagawa siya ng promise sa'yo. Ito nakakita ko. Sa cross na cute na card na to, Meron naman tayong fish. Fish. Wow. Alam ko na. Alam mo ba ang card na to? Lumalabas to kapag ang person mo ay twin ray.
or twin flame. So, sinasabi ng card na to, no, dapat magharapan kayo, mag-usap kayo ng masinsinan. Ito ang pahiwatig niyan. At itong person mo, no, pakiramdam niya, ikaw ang kanyang destiny. So, panigurado na magtatapat talaga ito sa'yo. Or yung iba sa inyo, siguro liligawan kayo. Baka yung iba sa inyo, yayayain pa kayo mag-live-in, ano. Kung yung iba sa inyo, no, hindi pa nagaganap ang, kumbaga yung pagsisiping, ano, malamang na magsisiping na kayo ng person mong to. Kaya, card number 2, mag-ingat ka na lang, ano, baka makabuo ka. Kung titingnan mo yung baraha, no, dumadami yung isda. Dumadami yung isda nung walang oras eh. So, yan ang mga timing, ano, na gagawa siya ng kilos, ano, itong person mo. Malamang na siguro 34 hours. 34 hours from now, days or months. Depende, ano, kung anong sitwasyon ng meron kayo ngayon. At ang isa pang mensahe na itong fish card na to, no, ito ang mga oras na yung feeling nyo ay mutual. Kaya, may proposal talaga na magaganap sa inyo. Card number 2. Iba sa inyo, no? Hindi lahat. O rider din. Ito, sa card number, no, nakakuha tayo nito, di ba? Sa card number 1. So, pareho kayo. So, kayo, no? Ito, rider. And then, meron tayong number 9. At dahil kasi ang tanong natin dito, ano, kung kikilos ba talaga itong person nyo, no? Ang sagot ng baraha ay yes, kikilos siya. Nagsisimula na siyang magplano. At napagdesisyonan niya na rin na isagawa ang lahat ng kanyang plano. Kaya ang sinasabi ng baraha, kasi itong baraha katulad na sabi ko kanina sa card number 1 din, ano, preparation to eh. Ang meaning nito, no? So, sinasabi nito, kung inaasam mo na sana ganito ang mangyari or may mga hiling ka, no? So, isipin mo na mangyayari sa loob ng siguro 9 hours from now, days or months. Yan ang mensahe sa'yo ng ating rider. Itong, ano bang tawag? Renolman. Cute na ating card, ano. Galing din to sa aking kliyente. Regalo din ito. So, card number 2. Mukhang may proposal na magaganap. Kaya, mag-prepare ka na. Then, dito naman tayo sa ating advice card, ano? Itong ating main card. So, dito, meron tayong sad embrace. Sad embrace. Sinasabi ng card na to, no? Dapat magpasalamat ka. Dahil, ipinanganak ka dito sa mundong ito. Ipinanganak ka lang sa mundong ito. Isa na yung pinakamalaking, kumbaga big event na yan. Malaking event yan. Kaya dapat magpasalamat ka sa universe or sa Diyos, ano, kaya sa Ascendant Master na tumulong sa'yo para dahil nandito ka ngayon sa mundong ito, no? Kumbaga nag-reincarnate ka, no? Kahit na new soul ka, magpasalamat ka pa rin at nandito ka sa mundong ito. At sinasabi ng baraha, no, na huwag kang malungkot. Kung titingnan mo yung baraha dito, meron siyang pakpak. Nakikita mo ba saan? Ayan, no, meron siyang pakpak, ano. Maliit nga lang yung pakpak niya, no. Ito ang magbibigay sa'yo ng liwanag. Pero bago yan, kailangan matuto kang mahalin mo ang sarili mo. Nang sa ganon, itong pakpak, lumago siya, lumaki. Para pag ibinuka mo siya, no, malayo ang iyong mararating. Yan ang mensahe ng pakpak sa'yo, no. Kaya dapat, malaman mo sa sarili mo, card number 2, kung ano ba ang kagandahan or ang katangian ng meron ka. Siguro yung iba sa inyo, no, siguro wala kayong self-confidence, hindi nyo siguro gusto yung mukha nyo or ewan. Pero ito yung sinasabi sa'yo, dapat malaman mo sa sarili mo kung gaano ka kaganda, kung ano yung katangihan ng meron ka. Kapag nalaman mo yan, mas mamumulaklak ka. Yan ang sinasabi sa'yo ng ating sad embrace na oracle card, ano. Kaya naman, naisip ko ngayon,
na bakit hindi mo subukan mag-change ka ng image. Yung pananamit mo, o kaya yung makeup mo, mag-ayos ka, bagong style. Hindi ko alam kung ilang taon ka, pero mag-change ka ng style mo kaya. Para maging maging arousing ka, maging erotic, astonishing, ganun ang labas mo, nakakapukaw ng damdamin, maging erotika, yung ganun yung kagilas-gilas, kung ano ka man, kung lalaki ka or ano. Pero ito yung sinasabi sa iyo na siguro kasi nga, siguro hindi mo gusto yung sarili mo, yung outlook mo, no? Or siguro, sinasabi mo na, siguro bobo ako, yung ganun. Pero, hindi alisin mo yan. Hindi ikaw yan eh. So, kung wala kang kumpiyansa, ganun bakit hindi ka mag-change ng image? Kasi ang sinasabi sa ng baraha, hindi mo kailangan, yung pakpak mo, hindi mo kailangan paliitin ng paliitin yan. Instead, kailangan palakihin mo yan. Nang sa ganun, malayo ang marating mo at matanaw mo, no? So, sinasabi, mag-challenge ka. At mahalin mo ang sarili mo. Pag ginawa mo yan, maganda magiging kalalabasan sa iyo eh. Mahalin mo dapat ang sarili mo. Gawin mo na lang yan. Huwag mong pipilitin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kaya, Mag-start ka dun sa kaya mo lang. Tapos kung meron kang gustong pasyalan na lugar, huwag mong pigilin ang sarili mo. Bigyan mo ng laya ang sarili mo. Dahil sa way na yan, minamahal mo ang sarili mo. Yan ang sinasabi sa ng ating sad embrace na baraha, At saka, hindi mo kailangang i-adjust ang sarili mo para sa person mo or kung kanino man tao, Kasi itong person mo, aalagaan ka naman niya eh. Kaya hindi mo kailangan pang magpumilit para lang mag-match kayong dalawa ng person mong to. If ever na niyaya kang mag-date tapos meron kang gustong gawin, sabihin ng person mo, sa Sunday mag-date tayo, pero meron ka namang gustong gawin, gusto mo maglinis ng bahay or ewan ko anong gusto mong gawin. Sinasabi sa'yo ng baraha na unahin mo muna yung sarili mo, yung gusto mong gawin, bago mo tugunan yung pag-alok ng person mo, And sinasabi kasi ng baraha, unahin mo muna ang sarili mo. Yan ang pahiwatig sa'yo. At yung higit sa lahat, itong person na to, gusto niya kasi malaman kung anong klaseng pagkatao ang meron ka, kung ano yung ugali mo. So, pag pinakita mo yung tunay na ugali mo, maintindihan ka rin naman itong person mo. Kaya dapat, maging klaro ka sa lahat ng bagay. At tingin ko naman, yan ang pinaka-importante sa inyong dalawa ng person mo, Kailangan talagang, kung ayaw mo, ayaw. Huwag kayong sasama ka nga, pero yung mukha mo naman, gusot-gusot. Di, mas maigi pa sa simula pa lang. Sabihin mo na wala ka sa mood or kung ano man yan, Yan ang pahiwatig sa'yo ng ating sad embrace na baraha. Okay, so card number 2, yan ang naging resulta ng inyong baraha, and then kayo na lang ang bahalang umintindi, at tingnan nyo na rin yung mga baraha natin, at kung malakas ang intuition nyo, kayo na lang ang bumasa. Okay, so hanggang dito na lang po ang ating reading. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. So card number 2, stay safe po kayo. Salamat, namaste, bye-bye. Okay, card number 3, ito po ang inyong baraha, So, meron tayong commitment. Dito naman, alamin natin yung sitwasyon, katayuan yung inyong dalawa ng person nyo. Then, anong klaseng damdamin ang meron siya para sa inyo? Alamin naman natin dito yung pinagpapantasyahan ng inyong person at ano yung kanyang expression. Dito naman yung balakid sa gabal sa inyong dalawa, And dito naman, ano ba talaga gusto niyang gawin, Yung plano, ano bang inaasahan niyang kalalabasan sa hinaharap. Then, itong maliliit na ating card, dito naman, tatanungin natin sa card na to, itong renolman card natin, titingnan natin dito yung pinaka-specific timing at anong action na gagawin ng person mo, So, kailan ba ang good timing para matupad yung iyong healing o yung healing ng person mo? Kung anong klaseng move ang gagawin niya,
Simulan natin dito sa ating first card. So, meron tayong be in service na baraha, no? Dito alamin natin, kung ano yung sitwasyon yung dalawa. Yung katayuan yun, no? Sa nakikita ko sa barahang ito, no? Mukhang naghihintay lang. Hintay ng hintay. Parang pakiramdam niya walang dumadating eh. Kung titingnan mo yung baraha, no, pinapakain niya yung seahorse dito. Siguro yung iba sa inyo may pet. Tapos habang hinihintay mo itong person mo, inaaliw mo na lang yung sarili mo, nilalaro mo yung pet mo. Nakikita ko na namimiss mo na siya. Pero alam niyo naman na hindi kayo makapagtagpo-tagpo. Maaari siguro dahil sa COVID. Meron pa tayo mga lugar na hindi pa pwedeng lumabas, or siguro busy lang itong person na to. Depende kung anong sitwasyon ang meron kayo, no? So yung iba sa inyo, no, siguro yung person yung talagang busy sa trabaho. Yung iba naman baka estudyante pa lang at siguro may mga bagay siyang pinagkakaabalahan, Depende kung anong klaseng pinagkakaabalahan niya, no? Baka habang nag-aaral, nagtatrabaho rin, So, talagang abalang-abala siya, Maring ang pahiwatig ng itong barahan natin, kung sino man o alin man sa inyong dalawa, busy kayo. May pinagkakaabalahan kayo. Siguro yung iba sa inyo tumutulong sa business ng mga magulang nyo. At nararamdaman ko, sa barahan natin ito, nag-aalala ka sa sitwasyon. Malamang na hindi mo nakakita ang direksyon yung dalawa. Yan ang nakakita ko dito. Hindi mo lang alam kung saan ba talaga yung hahantong. Kung kayo na, kung magkarelasyon na kayo, so hindi nyo alam kung saan ang hahantungan ng inyong relasyon. Tingin ko may ganyang kang pag-iisip, At itong ating be in service na baraha, sinasabi na kailangan kumilos. Pero sa nakakita ko sa inyong dalawa, mukhang nagpapakiramdaman lang kayong dalawa eh. Tingin ko minamanmanan nyo ang mga kilos ng isa't isa. Kahit na alam mo naman na gusto mo siya, o yung iba sa inyo, kahit na matagal na kayong magkakilala or magkarelasyon, alam niyo na sa mga sarili niyo na kung okay naman kayo, di ba? Pero sa kabila niya nagpapakiramdaman pa rin kayo. Ayun ang nakikita ko dito. Malamang na hindi pa kayo dumating sa punto na kailangang magpasya talaga kayo, At saka nararamdaman ko sa baraha na may pag-aalinlangan. At isa pa, parang ayaw niyang masugatan ang sarili niya. Itong person mo, ayaw niyang masugatan siya. May takot siyang magmahal ng lubos. Kaya tingin ko, yung pagmamahal ng person na to, hindi niya binubuhos ang lahat-lahat. Alam mo yun? Mahal kung sa mahal, pero hindi ganun eh. May takot siya eh. May takot ito. Baka kung hindi kayo mag-work, yung inyong relasyon, baka hindi maganda ang kalalabasan, natatakot siyang masugatan siya, natatakot siyang bawa kung hihiwalayan mo siya, Ay bawa, naging mag-on kayo ng mga 6 months, tapos nag-split kayo. So, hindi pa nangyayari yung mga ganyang klaseng sitwasyon. Iniisip niya na kasi. Kaya, nakakaramdam siya ng takot. Natatakot siyang masugatan. Ma-depress, yung mga may ganun eh. Kaya nakakita ko dito, playing safe itong person mong ito. Depende to sa inyo, kung anong sitwasyon ang meron kayo, Ang sa akin, babasahin ko lang sinasabi ng baraha. So, guys, kayo nang bahala, Bibigyan ko lang kayo ng mga ilang example. Ano pa bang kung hindi pa kayo mag-on, maaari siguro itong person mo natatakot siyang mabasted.
Hmm. Or siguro yung iba sa inyo, no? Natatakot manligaw. Kasi ka baka mabasted lang siya. Siguro may time na nagpapakita siya ng interest, may time na wala, pero sumatotal, gusto ka niya. Yan ang sinasabi ng baraha. Kahit ano pang arte ang ginagawa nitong taon to, may gusto siya sa'yo. Tapos. Period. Type ka niya. May interest siya sa'yo. Kung magkarelasyon naman kayo, no, ganun din. Takot din itong person na to. Malamang na hindi pa ganun kabuo or katibay kayo, no. Kaya sinasabi ng baraha na nagpapakiramdaman kayo. O kaya naman maaring siya lang, ano. Kasi para sa person na to, gusto ka niya talaga. Kaya tingin ko, sa ngayon, hindi pa siya makakilos. Baka gumagawa na ng plano, pero hindi niya pa alam talaga kung kailan talaga siya kikilos, ano. So, yan ang nakikita kong sitwasyon, ano, katayuan yung dalawa. So, depende guys ha, kung anong sitwasyon, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Pero yan ang nababasa ko sa ating baraha. Then, reverse. Ano ba nakasulat? Heighten your vitality. Pero reverse siya. So, dito, tatanungin natin sa ating baraha, no, kung anong klaseng damdamin ang mayroon siya para sa'yo. Yung kasalukuyan damdamin niya, no. Pero, titingnan natin yung ating baraha ng upright. Pero, reverse kasi siya. Heighten your vitality. Nagpapahiwatig ito na bumaba or kumukonti. Mukhang may nababawasan. Ito ang nakikita ko sa baraha. Kaya sinasabi ng baraha na kailangan itaas ang vitality. Kung kayo na pumili ng card na to, ng card number 3, bago pa lang kayo magkakilala nitong person mo, itong person na to, curious na siya sa'yo. Kaya naman, kasi nakapag-Japanese tuloy ako ng di oras. Kininaru. Curious siya sa'yo, no? Kaya naman, kung kayo, no, iba sa inyo, magkarelasyon pa lang kayo, no? Sinasabi ng card natin, ano, nag-uumapaw ang feeling nito sa'yo. Talagang may interest siya sa'yo, talagang type ka niya, may gusto talaga siya sa'yo. Ayun ang sinasabi sa'yo ng ating Heighten Your Vitality na oracle card. Nag-uumapaw na ang feeling nitong person na to sa'yo. At ang isa pa, no, nararamdaman ko sa barahan natin, maring hindi lahat sa inyo, no, pero tingin ko itong person na to, umaasa pa rin siya sa past niya. Yung dati niyang karelasyon siguro. Umaasa siya. Kung halimbawa, ikaw, lalaki na nanonood nito, no, siguro, yung girlfriend mo, yung dati mong karelasyon, tingin ko, meron ka pa ring affection doon. Kung ikaw naman ang babae na nanonood nito, siguro yung dati mong boyfriend, dati mong karelasyon, ganun din, meron ka pa ring affection siguro. Hanggang sa makilala mo itong itong person mong to, no. Hanggang sa makilala ka, makita ka, hanggang sa dumating ka sa buhay niya, ng person na to. Pero sa ngayon, ano, yung affection na yan, tingin ko, napaglabanan niya. Or ikaw, napaglabanan mo. Tingin ko, yung, siguro kung meron na siya dating karelasyon, ano, pinutol niya na. Wala na siyang interest doon eh. Kasi nagkaroon na siya ng interest sa'yo. Ikaw na. Napunta na sa kanya, sa'yo yung ano eh, yung affection na yun. Nalipat sa'yo. Kaya siguro pinutol niya na, no? Or siguro automatically nawala na siya talaga ng interest. Tsaka, for example, kung nagsiselos ka, no, sa ex niya, sinasabi ng card sa'yo, huwag kang magselos. Yan ang mensahe sa'yo, huwag kang magselos. Kasi nga, wala na siyang interest sa ex niya. Or siguro yung iba sa inyo, no, pinutol niya na. So, ano mang merong feeling siya dati yun. Ngayon wala na. Yan ang sinasabi sa ng card. Kaya naman itong person na to, no, move on na siya sa'yo.
At umaapaw na ang feelings niya para sa'yo. Ikaw na ngayon ang yung apple of the eye niya. Ano ba tawag doon? Ikaw lang tinitingnan nito. Ang iniisip niya ay yung hinaharap niyong dalawa. Hindi niya na iniisip yung dati niyang ex. Sa'yo na nakafocus yung mata niya. Kahit yung iba sa inyo na pumili ng card na to, kung matagal na ang relasyon nyo, no? Kung sa tingin nyo na yung dati flat ang relasyon nyo, no? Itong person mo, sinasabi ng baraha, mas lalong nagiinit ang person mo. Tumataas ang tension niya. Nagiging excited siya. Kaya mukhang gusto niya na gumawa ng isang aksyon or talagang kumilos na, no? Gusto niya na talagang kumilos. Yan ang sinasabi sa'yo ng ating heighten your vitality. Tingnan naman natin yung susunod nating baraha dito. Dito naman titingnan natin yung maintain your childlike spirit. Dito natin titingnan yung pinagpapantasyahan ka ng person na to, no? Ano ba yung expression niya para sa'yo? Ang pagpapantasya ng person na to, gusto niya maraming tao ang matutuwa sa relasyon nyo. Yun ang pagpapantasya. Kung masago ba, daydreaming niya eh. Nagpapantasize na to eh. Yun ang gusto niya. Kung bagong mag-on lang kayo, gusto kanya ipakilala sa mga barkada niya, sa friends niya, sa family niya, nanay, tatay niya. Kung nagpakasal or may balak kayong magpakasal, gusto kanya ipakilala sa mga relatives niya o sa mga kapitbahay. Sa lahat ng kakilala niya, gusto kanya ipakilala. Ganun siya, ganun ang ugali niya. Mga tao sa kapaligiran niya, gusto niyang makilala mo rin. Kasi ang ugali ng person na to, no, noon pa siya nagpa-fantasize sa'yo. So once na nagkaroon siya ng karelasyon, ang gusto niya, ipakilala sa madlang people. Yung parang ganun siya. Sa lahat ng kakilala niya, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, barkada, lahat gusto niya ipakilala ka. Or maaaring ikaw rin siguro, no, gusto mo ipakilala siya sa mga kakilala mo. Hindi lahat, pero siguro yung iba sa inyo. At sa nakikita ko sa baraha, mas komportable ang person mo kung haharap kayong dalawa sa maraming tao or sa mga kaibigan nyo. Kesa sa, kumbaga, siya eh, paano ba masasabi ko? Mas gusto niya na, magdi-date kayo, no? Gusto niya yung magdi-date kayo, may kasama kayong ibang tao. Mga barkada nga, no? Kesa sa kayong dalawa lang. Kasi kapag kayong dalawa lang, mukhang kabado siya. Mukhang, siguro nahihiya. Mahihiyain siguro to. Nininervyos. Unlike pag mayroon kayong mga kasama pang ibang friends, marami kayong topic. Kasi pag kayong dalawa lang, tingin ko, hindi niya alam kung saan siya magsisimula yung pag-uusapan nyo. Tingin ko, yun ang nakakita ko dito eh. Kahit pa matagal na ang relasyon nyo, no? Mayroon kasi yung taong maboka. Kahit tingin ko, yung iba sa inyo, ganun. Etong person mo, hindi nga maboka. Pero, hindi naman siya, Ang nangyayari kasi dito sa person mo, pagkasama ka niya, lalo siya nagiging speechless. Nininervyos kasi siya sa'yo. Ganun siya, ganun naman 'di ba pag mahal na mahal mo ang isang tao, parang parang hindi hiya eh. Yung parang nagiging speechless ka eh. Maring hindi lahat sa inyo, no? Pero itong person na to, no, kasi may ugali siyang parang bata eh. Mas nagiging relax siya kapag maraming tao. Just like yung magdi-date kayo, instead na sa park na paupo-upo, doon kayo sa damuhan, naglalambing-lambingan, tingin ko itong person na to, mas gugustuhin niya pa na pumunta kayo sa mall, maglibot-libot, yung ganun, or magkaraoke. Kasi siguro natiten siya pag tahimik yung kapaligiran, Hindi lahat, pero ito nakikita ko sa baraha. So para sa kanya, komportable siya doon. Mas masasabi niya yung gusto niyang sabihin. Siguro dadaanin niya sa biro, kasi nga nervyosa, ganun.
Gusto niya yung ano yung masayang surroundings, yung paligid. Kumbaga parang fiesta, yung ganun. Yung iba sa inyo, no? Yung iba sa inyo, siguro gustong na ipakilala sa mga kaibigan, mga relatives, At ang isa pa, nakikita ko sa barahang to, mukhang gusto niyang mag-celebrate kayo. Siguro, yung iba sa inyo, gusto mag-celebrate ng, siguro, birthday party. Hindi naman ay grande, pero kahit siguro kayong dalawa lang gusto niyang yung birthday mo, i-celebrate, o kaya anniversary, ewan ko kung ilang years na kayo, kung magkakilala kayo nito, kung mag-on na kayo, kung magkarelasyon na kayo. Pero sinasabi kasi ng baraha, gusto niya mag-celebrate. Kasi nakikita ko sa card, mukhang may nakamit Kaya sinasabi ng baraha, gusto niya mag-celebrate. Hindi ko alam kung ano yung nakamit. Kaya siguro gusto niya ng celebration. Nagpaplano siya ng birthday party siguro. Ewan. Pero yung nakikita ko dito sa ating baraha, Tingnan naman natin kung anong balakid ang meron kayo, Sa gabal. Show your support upright and then gratitude and appreciation. Okay, dito sa barahan to, alamin natin kung anong balakid ang meron kayo. Balakid or sa gabal, Nararamdaman ko sa barahang to, Siguro, yung parents, stricto. Hindi ko sure kung sa'yo or sa kanya, Kaya naman, tingin ko, hindi ganon kadali para ipakilala sa mga magulang. Yan ang nakakita ko dito sa ating dalawang baraha. Ito talaga nakakita ako sa barahang ito, May stricto siguro parents. Kaya naman tingin ko, hindi ganun kadali para ipakilala sa mga magulang, Kung dalawa, kayong dalawa, gusto nyong ilantad yung inyong samahan or yung relasyon, gusto nyong sabihin na mag-on na kayo or kayo na, tingin ko may sagabal, mukhang may sagabal. Lalo na kung yung iba sa inyo ay komplikado ang inyong sitwasyon, o yung inyong relasyon, Yan ang nakakita akong sagabal dito sa ating baraha. Tulad na lang na baka yung person nyo may asawa, hindi lahat yung iba. Or pareho kayong may partner. Kaya sa tingin ko, hindi nyo may pagmamalaki yung na naging kayo na. Pero para sa person na to, gusto kanyang ipakilala sa madlang people. Parang gusto kanyang ipasikat, yung ganon. Parang ipagmalaki, yung ganon. Na, uy, si ganito, on ko na, yung ganon, kami na, yung parang ganon. Pero hindi niya magawa. Kasi meron nga sa gabal Depende, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, Siguro yung iba sa inyo, maaari siguro sa kabuhayan, O kaya naman yung family nyo at family niya, magkaaway. Ewan, kung kailangan nakakaalam yan, kung ano talaga ang sitwasyon ng meron kayo. Kaya naman, ang kailangan ng person na to, suporta. Suporta mula sa pamilya o kamag-anak, kaibigan. Pero dahil ang card natin, nakalagay, show your support upright. So, etong person na to, nanghihingi siya ng suporta. Ito ang nakakita ko dito sa ating baraha. At isa pa, itong person na to, tingin ko, kulang sa lakas ng loob din ito. Kaya naman katulad ng sabi ko kanina, sa first card natin dito sa ating be in service na Itong person mo kasi, playing safe siya. Pinaghihintay ka. Yung mga ganyang klaseng diskarte niya, Yun ay dahil wala siyang sapat na tiwala sa sarili niya. Kulang pa yung tiwala niya. Kaya kung pag-uusapan ng sagabal, isa ring sagabal ang pag-uugali nito Siya rin ang gumagawa ng sagabal niya, balakid niya Masasabi rin natin na siguro may karanasan siyang pagkabigo. Siguro may mga past na relasyon siya, na may nabigo siya, kaya nagkaroon ng takot, pag-aalala.
hindi rin natin masisisi, ano, kung ganun talaga ang naging ang pag-iisip niya ngayon, ano. Pero yun ang sinasabi kasi ng baraha, eh. At eto, no, ito ating gratitude and appreciation plus yung ating main card, ano, itong ating commitment, ano. Tingin ko energy mo to, eh. Card number 3. Tingin ko energy mo to. So, nakikita ko sa baraha, no, may mga tao na rumirespeto sa'yo, nagmamahal sa'yo. Ito nakikita ko. Kaya naman, para sa person na to, no, ang maging karelasyon mo, kailangan niya ng tapang, lakas ng loob, fighting spirit. Hindi ko alam kung anong estado mo sa buhay, ano. Pero ito yung sinasabi ng baraha kasi, may mga taong rumirespeto sa'yo. Kaya siguro, isa na rin yan, ano, nawawala ng self-confidence, nagkakaroon ng takot itong person mo, no. Kaya sinasabi ng baraha, kailangan niya ng tapang, lakas ng loob, fighting spirit. For example, ano, yung mga Leo or Sagittarius na tao, mga gorgeous kasi yung mga yan, ano, attractive. O kaya naman Capricorn. Yan naman Capricorn, mga prangkang tao. Kaya naman, ang tingin ng ibang tao, mukhang pagdating sa trabaho, maaasahan talaga yung mga yan, ano, mga ganyang klaseng zodiac sign. At para sa person na to, naiilang siyang lumapit sa inyo. May ganun siyang, ano, nahihiya siyang lumapit o nahihiya siyang mag-open ng kung ano man, ano. Parang takot silang magkamali or magkasala sa'yo. Kaya nininervyos to, eh. Lalo na pag kayong dalawa lang. At saka may iniisip itong person na to, siguro hindi siya nababagay sa'yo. Kasi nga siguro napakaganda mo siguro, napaka-attractive mo, and matapang ka siguro. Depende ko ano. Katulad na sabi ko kanina, yung mga Capricorn, di ba? Mga prangka yan, di ba? Kung ikaw naman ay Leo, Sagittarius, gorgeous, di ba? Attractive. So, mari siguro itong person mo, naisip niya na parang hindi siya nababagay, hindi kayo magka-level, yung ganun. Kaya tingin ko, kung hindi pa kayo magka-relasyon nito, no, nanliligaw pa lang siya sa'yo, no. Yung iba ha, hindi lahat. Malamang na hanggat hindi ka niya napapasagot, wala siyang tiwala sa sarili niya. Yun ang takbo ng utak nito. At para sa person na to, nirirespeto ka niya. Mataas ang tingin niya sa'yo, eh. Kay babae ka man or lalaki, yan ang tingin niya sa'yo. Mataas. Nirirespeto ka niya dahil sa tingin niya sa'yo, karespeto kang isang tao. Kaya ganun din siya sa'yo, eh. Kasi nirerespeto ka ng mga tao, eh. So nakikita niya yun, kaya siguro automatically nirerespeto ka na rin niya. Yun ang sinasabi ng ating baraha. Okay? Card number 3. So move on naman tayo dito sa ating next card. Dito naman, no, aalamin natin kung ano ba talaga ang gusto ng person na to, no? Ano ba yung gusto niyang gawin? At umaasa siya na may magandang kalalabasan, ano? Meron tayong ideal course of action na baraha. May mga bulaklak dito. See? Mukhang may ideal way talaga tong ano, eh. Mukhang may pagpaplano talaga siyang gumawa ng kung anong moves or kilos, ano. Ito nakikita ko sa barahan natin, ano. Kasi tingnan mo ha, meron ditong castle. Nakikita niyo ba yan? Ayan, castle. Tsaka may mga hayop. Ayan, ano, yung mga hayop dito. Yan. Siguro itong person mo, no, hindi lahat, ano, baka dalhin ka, kung nasa Hong Kong ka or nandito ka sa Japan, baka dalhin ka sa Disneyland. Kung nasa Pilipinas ka naman, baka dalhin ka sa Enchanted Kingdom. Hindi ko lang alam, ano. Or siguro sa Manila Zoo, kasi maraming hayop dito, ano. Depende kung nasaan bansa kayo, no. Baka yung iba sa inyo, mag-out of town kayo, ang tawag dito, magkalayo kayo ng lugar, tapos luluwas siya, o kaya dadalhin ka niya kasi marami tayong flower dito, no? Dadalhin ka niya sa botanical garden. Kaya naman baka padalhan ka nito ng mga flower, magugulat ka na lang.
Hmm. O kaya naman, katulad na sabi ko kanina, no? Birthday party. Hindi man maraming tao, baka mga iilan, ano? Pero kasi, pag kayong dalawa lang, ninenervyos to, no? So, siguro, mag-aalok siya ng mga ilang friends, tapos magsiset siya siguro ng cake, mga lobo. Kasi nakikita ako dito, no, sa person na to, no? Energy niya to, eh. Gusto niya, surpresahin ka. Gusto niya ng mga surprise party. Yun ang ano niya, yun ang ugali. Hindi lahat sa inyo, ha. Yung iba, yung nakakita ko. Parang ano siya, eh. Mahilig siya sa ganun. At isa pa, no, kung babalikan natin itong ating main card, ano, meron tayong commitment plus itong ating ideal course of action, ano. Kung titingnan mo itong dalawang parehong card natin, ano, nakakita ko dito sa person na to, no, nagpaplano siyang i-commit ang sarili niya sa'yo. Ito ang nakikita ko dito. Baka yung iba sa inyo, no, gusto nang magpakasal. Gusto na siguro magpakasal na kayo. Depende kung nasa ang stage kayo ng inyong relasyon, ano. Kasi nararamdaman ko sa barahang commitment dito, kontrata. Kasi commitment, ano. So, kaya malamang siguro na mag-propose ito sa inyo, no. Itong person na to, no. Kaya yung iba sa inyo, hindi man kayo makasal agad-agad, ano. Dahil siguro, siguro wala pa kayong sapat na ipon. Or kahit naman makasal kayo, wala rin naman kayo matutuluyan na bahay. Pero ang nararamdaman ko kasi sa baraha, magkakaisang dibdib kayo. Maaring siguro ibigay mo na yung pagkatao mo sa kanya. Depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, no? Depende rin kung anong klaseng gender ang meron ka, no? So, ikaw na nanonood nito, no? Pero ang sinasabi ng baraha, magkakaisang dibdib kayo. Yan ang pahiwatig sa inyo ng baraha. O kaya naman, ano, bilang isang pruweba sa pagmamahalan nyo, hindi pa man kayo ganap na kasal, pero itong person na to, siguro, bibilahan kanya ng, siguro pareho kayong sing-sing, ganun, ano. O kaya naman yung iba sa inyo, mga teenager pa, na siguro nanonood nitong video ito, no? Malamang itong person mo, ririgaluhan kayo ng siguro pair kayo ng damit, kwintas, bracelet, o baka yung iba sa inyo, pair pa kayo ng tattoo, ano? Kumbaga parang isang panata na kayo na, yung parang ganon. O kaya naman, nag-uusap na kayo ng future nyo. At pagka nagka-baby kayo, kung ilan ang baby nyo, kung saan kayo titira, siguro pareho na kayo ng pareho na rin kayo nagpa-fantasize, nagdi-daydream. Hindi ko masabi. Pasensya na guys. Minsan minsan nagja-Japanese tuloy ako eh. Pasensya na. Tapos, dito sa baraha, yung iba sa inyo, kung medyo may edad naman kayo na nanonood nito, or kahit hindi naman may edad, may sapat na income, or afford naman na, kung baga, kasi nakakita ako dito, yung person mo, kung meron siyang talagang income, bawa, nagtrabaho siya sa abroad, parang gusto niyang bumili ng bahay. At gusto niya, susurpresahin ka niya. So, meron akong ganitong napipick up na energy dito, Kasi, gusto ng person na to, ayaw kanya maghirap. Gusto niya maging madali sa'yo. Lalo na pag naging kayo na, kung hindi pa kayo magkarelasyon ngayon. Para sa person na to, kapag naging magkarelasyon na kayo, kapag sinagot mo na siya, ayaw niyang makakaramdam ka ng hirap sa kanya, sa buhay niya, sa kamay niya. So, depende sa inyo guys ha, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Take what resonate. At kayo na bahala din mag-adjust. Tingnan nyo na lang yung mga card. So, move on tayo dito sa ating Dreaming Way card renewalman. Dito, tatanungin natin sa barahang ito, yung pinaka-specific timing at anong action ang gagawin niya. So, kailan ba siya gagawa ng timing para matupad yung inyong hiling. So, meron tayong snake. Etong snake na to, ang ahas kasi konektado sa pera at sa inyong samahan. Kaya sabi ko kanina, di ba, baka gusto kang bilhan ng bahay nito. Ayun, baka siguro kaya snake ang lumabas. Kasi konektado to sa pera eh.
So, sinasabi ng barahan na to, no, na may mga hadlang, mga pakialamerang tao, pakialamerang tao na manghihimasok sa buhay nyo, no, manggugulo. Kaya naman, ang magiging negatibo na, kumbaga, ang magiging takbo ng isipan nyo, no, magiging negative kayo. Pero sa kabila ng lahat niyan, may parte kayo nagiging negative, pero sa kabila ng lahat niyan, titibay ang samahan nyo. Magkakaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Yan ang pahiwatig sa iyo. O kaya naman, nagkaroon kayo ng pagtatalo. Pagkatapos nyo naman mag-away, magkakabati kayo. At sa pagkakabati nyo, mas titibay ang samahan nyo. Kumbaga, yung isa sa inyo magsasorry, So, yung isa naman may marirealize na parang, uy, eto pala, mapagkumbaba. Basta ang sinasabi kasi nito, titibay ang samahan nyo. Yan ang pahiwatig sa inyo ng ating snake na baraha, ang meaning kasi nito, pera at saka samahan. At pera pa dyan, dahil nga ang ahas, konektado to sa pera. Baka yung iba sa inyo, regaluhan kayo ng person mo ng mamahaling bag, alahas, para mapasaya ka niya, At sa way na yan, tingin ko matutuwa ka at gaganda siguro ang samahan nyo. At malamang na magaganap ito dahil meron tayong number 7, baka 7 hours from now, 7 days, months from now. O kaya naman dahil ito ang first card na lumabas, baka 1 hour, 1 day, or 1 month from now. Baka December 7 or ewan. So kayo nang bahala tumingin sa number na yan, ha. Okay? And then meron tayong book. Nagpapahiwatig ito, na siguro gumagawa ka ng affirmation, nagmanifest ka. Siguro sinusulat mo sa notebook or sa papel na sana maging ganito kayo, ganyan. Meron ka sigurong sinusulat, At meron din tayong number 10. Pwede rin 26, pero mas dito ko na yung number 10 eh. So siguro, yung mga ganyan, 10 hours, 10 days, 10 months from now, baka siguro December 10. So, kayo nang bahala tumingin kung nasaan nyo ba nakakita ang number 10 na yan. Okay? And then, move on naman tayo dito sa ating child. Dito sa child, kung ang person nyo ay may anak na, or kayo mismo, ito yung kung kayo mismo may anak, so sinasabi sa inyo ng baraha, ito yung panahon na ipakilala mo sa person mo. O kaya naman, yung iba sa inyo, ito na ang right timing para magka-baby. O kaya naman, yung iba sa inyo, yung person mo, na ikinikwento sa'yo. Ito yung timing na ikinikwento niya sa'yo, yung kanyang inner child. Malamang na yun yung time na mahihil niya. At tingin ko, mas lalong maintindihan mo ang ugali niya. Bakit ganun ang attitude niya? Kung meron man, kung ano man yung nagiging trauma niya. Pag nalaman mo yun, mas lalong lalalim ang pagkakakilala mo sa taong to at pagsasama niyo sa isa't isa, So, ganun din ang inyong samahan. Ang timing na yan, mangyayari siguro dahil meron tayong 13 hours from now, siguro mag-open siya sa'yo. O kaya 13 days from now, months from now. Baka sa December 13. Basta may number 13, ha? Kayo nang bahala, ha, guys? O kaya baka November 13. Ngayon naman, hindi ko alam ang basa dito. Pero alam ko karit to eh. Titignan ko na lang yung picture. Alam ko karit to eh. So eto ang meaning nito, dahil ang person mo, wala siyang lakas ng loob, katulad ng sabi ko kanina, So kulang pa siya sa kumpiyansa. So tingin ko, meron siyang bagay na kailangan niyang putulin, Etong pahiwatig kasi nito, So, tingin ko, may kailangan din siyang, ano ba tawag dito? Alugin. Bago siya gumawa ng isang action, May kailangan siyang alugin para gumawa ng aksyon at bakod, na kailangan malampasan. At kung ano man yun, itong person mo, siya lang ang nakakaalam. At kailangan puksain niya kung ano man yun, At ang best timing, dahil meron tayong number 10, siguro 10 hours from now, 10 days or 10 months from now. At dahil ito pang-apat na barahan natin, siguro 4 hours, 4 days, 4 months from now.
So, yan. And then, ang last, house. Di ba kanina masabi ko rin na, okay Eto pera, dahil sabi ko nga, di ba, house, baka bilhan ka nito ng bahay. Alamang iba sa inyo, no? Ito talaga ang gusto ng person nyo, no? Bilhan kayo ng bahay. So, eto naman, itong house natin, nagpapahiwatig ito ng katatagan. At sinasabi kasi ng baraha na magsasama kayo. So, siguro yung iba sa inyo, no, magli-live-in kayo. Or iba naman, kasalan talaga ang magaganap, At ang relasyon ay lalong tatatag at ang good timing is masasabi nating siguro, good timing, 4 months, 4 hours, 4 days from now, kayo nang bahala. At saka yung iba sa inyo, no, tingin ko, yung iba sa inyo, yung person nyo, lilipat, malapit sa inyo. Kung nakatira sa ibang bansa, tingin ko, kayo ang lilipat, pupunta doon. Hindi ko lang alam kung kailan. Maaari siguro, tingnan nyo na lang sa number 4. Okay? Kayo nang bahala mag-isip niyan, kung anong-ano. Pero yan ang nakakita ko sa baraha. Then, since na panglima rin to, no, sa ating so, isipin nyo na rin, number 5. Baka 5 hours from now, 5 days, 5 months. Baka December 5. So, kayo nang bahala, tingnan nyo na lang yung mga numero. So, eto, yung ating, yung renewalment card natin. Dito natin nakita yung specific timing na gagawing action ng inyong person. Then, kung matutupad ba siya. So, kayo nang bahala tumingin sa sa mga numero. Then, move on naman tayo dito sa ating, yung main card natin, pinaka-advice card na rin natin ito, no? So, dito meron tayong commitment. So, sinasabi sa'yo na ito, no, mga commitment na baraha, magpasalamat ka sa lahat na meron ka. Sa lahat ng mga natatamo mo sa ngayon. At sinasabi ng baraha, natanggalin mo sa utak mo na siguro ikaw, card number 3, inisip mo, ay, hindi naman ako liligaya. Yung gano'n, At siguro inisip mo, hindi lahat, pero siguro yung iba sa inyo, ay, hindi naman ako nararapat sa ganyan, gano'n. Siguro may sa madaling salita, negative yung iniisip mo. Pero sinasabi ng ng baraha, kung ano man ang sitwasyon mo, ano man ang mga negative na pumasok sa isipan mo, sinasabi ng barahang ito na palitan mo sa positive. At maniwala ka na may magandang kalalabasan sa love life mo, sa buhay mo. Okay? So, yan ang pahiwatig sa'yo ng ating mga baraha, card number 3, at kayo nang bahalang umintindi kung ano ba ang mensahe sa inyo ng barahang ito. Okay? So, hanggang dito na lang po ang reading, card number 3. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!